Hi guys! So, ang topic natin today is about support and resistance. So, may nabasa kasi ako kanina sa comment section, ano daw yung support and resistance. This is a very important topic for every trader or for aspiring traders because this is the foundation of technical analysis. And this is very important concept. Now, we're on our 37th day ng ating vlog and now we'll start it with support. Ano ba ang support? Ang support, ha? Hindi, ang support is flooring. Sahig, okay? So, kung nasa bahay kayo ngayon, yan. Kung nasa bahay kayo ngayon, yun kumbaga yung sahig nyo. Sumusuporta para makatayo kayo, para mas maging sturdy yung tayo nyo, di ba? Kasi kapag yan, malambot, then definitely ba, giging stable yung, ano nyo, yung tayo nyo. So, dito tumitigil yung pagbaba ng presyo. Kasi, pagdating ng suporta, dito pumapasok yung mga buyers and dito sila nagbabay kasi they want better price. So, later explain natin yun. Yung resistance naman is your ceiling. Ayan. So, ceiling naman yan. So, kung dito sa bahay, yun yung aming kisame. Yan yung bubong naman. So, dito naman sa ceiling, dito tumitigil sa pag-akyat yung presyo. Kasi dito naman maraming nagbebenta. So, basically, ang support and resistance, yung kisame natin, yung ating support is yung itong sahig natin. Okay? And then yung space between the support, yan, sahig, at yung ating bubong, which is yung resistance, yan naman po yung area of value. So, kumbaga, dun tayo sa loob ng area of value magti-trade. So, ngayon, kung drawing naman po natin siya, kung ito yung resistance natin, which is ito yung ceiling, resistance. Kung ang presyo dito na is 100, ito naman yung ating support. Presyo naman dito is 50. So now, yung presyo, if nandito yung price, ito siya nag-bounce, nakita mo na nasa 50 yung presyo. So instead na bibili ka sa 100, dito ka bibili sa mas mura, diba? Sa 50. That is why yung mga buyer, dito sila namimili kasi dito mas mura. So ngayon, magkakaroon ng force yung mga buyer and now, tsaka siya aakyat. Yan, akyat siya dyan. Now, pagdating niya dito sa 100, uy, masyado nang mahal. So ang ginagawa naman ng mga seller, dito naman nagbebenta yung mga sellers. Kasi dito na tumaas yung presyo. Kung nabili nila ng 50, kumita na sila dito ng 50. Di ba? Diyan, ng 50. So ngayon, pwede na sila mag-sell dito. So ngayon, pag pumasok na yung mga sellers, the price would go down naman. So yan, gagawa na siya ng mga another lower high, higher low. Sorry, ang pangat ng drawing ko. Hayaan nyo na yung drawing ko. Basta pababa yung market. So ngayon, since alam mo na kung nasan yung area of value mo, which is itong area na to, dito ka lang sa loob na to magte-trade. And alam mo na kapag nag-bounce siya dito sa support, magbabay ka. Pag nag-bounce siya dito sa resistance, magsisell ka. The only time na magbabago lang yung strategy mo dyan is kapag ito, binasag niya yan. Lumagpas siya dito sa iyong resistance. So pag yan binasag niya, then syempre, hindi ka na pwedeng mag-sell dito. Kasi, ma-SL hit ka or magkakaroon ka ng stop loss dito. Ayan, may hit tong stop loss mo. Kapag ngayon naman bumagsak siya dito at nagtuloy-tuloy siya pabagsak, binasag niya tong suporta mo, yan, binasag niya to, then, tawag dyan is breakout. So, syempre, hindi ka pwede mag-buy dito kasi masusunog ka. I hope na-gets nyo yung drawing ko kahit ang pangit ng drawing ko. So, napaka-importante na naiintindihan nyo yung support and resistance kasi, kumbaga, ito yung pinakaugat. Kumbaga sa trading, ito yung ABC. Hindi ka makakabasa kung di mo naiintindihan magbasa ng ABC. So kahit ano pang strategy yan, mapa Wyckoff, SMC, indicators, price action, lahat yan nakaugat sa support and resistance. Kasi kung di nyo naiintindihan yung support and resistance, hindi mo alam kung kailan safe bumili. Hindi mo alam kung kailan ka dapat magbebenta. Hindi mo alam kung kailan ka dapat mag-iingat. So ang nagiging resulta, madalas late pumasok or nag-e-exit sa maling presyo. So kung basta iisipin nyo lang, ang support is teritoryo niya ng mga buyers. Lagi nila yan dinidepensahan. Yung resistance naman, yan naman ang teritoryo ng mga sellers. Diyan sila nagkakaroon ng, kumbaga, ng lakas ng loob na magbenta. Kapag alam to ng trader, mas naiintindihan nyo yung psychology ng market. Bakit dito nag-uunahan bumili? Or bakit dito sila nagbebenta? Kaya lahat ng traders dapat master ang support and resistance. Dahil pwede nyo rin itong makonsider as your demand zone and supply zone. So kung babalik tayo dito sa drawing, itong support natin, this is your demand zone. Ito namang ating resistance, this is your supply zone. Yan. Demand zone to kasi nandito yung presyo na gustong maraming bumili. Dito naman, kaya siya supply zone kasi dito naman yung zone kung saan maraming gustong magbenta. Okay? Demand zone, supply zone. Okay, sige. If we will be applying this sa analogy ng iPhone 17. So, let's say na yung iPhone 17, ang presyo niya, check natin ngayon sa
sa Apple. So, ito siya guys. Ayan, iPhone 17. Check natin yung pricing niya kung magkano ha. So, for iPhone 17 Pro Max, 86,000. Mga roughly around 87,000. Yan, so 87,000 siya. Okay, ngayon. So, yung iPhone 17 Pro Max, 87,000 daw siya. Right now, yung mga scalpers, they gonna be buying at this price. But there are people or there are traders who will be waiting na bumaba yung presyo niya. Na possibly, say for example lang, bumaba siya ng 80,000 pesos. Dahil medyo lumipas na, naluma na, or nagkaroon na ng bagong style or bagong model. So ngayon, yung 80,000, yun yung support. So pagdating ng 80,000, dahil nagmura siya, dumadami yung mga bumibili kasi tumataas yung demand dahil nga mas mura yung kanyang presyo. So, yung 80,000 could be considered as your support. Okay? So, ngayon, say for example, nakabili ka na at 87,000. And you are thinking na baka umakyat pa to siya dahil nga sobrang tataas yung demand and onti yung supply, naguunahan yung mga tao, yung iba pumupunta pa sa ibang bansa just to get the latest update or latest model. So, since sobrang onti ng supply, ang daming gusto bumili kahit sa mas malaking presyo. So, ngayon, ikaw, pwede mong ibenta yung nabili mo na iPhone na worth 87,000, pwede mo siyang ibenta na 100,000. So ngayon, kapag yung mga tao, hindi nila kayang bilhin yung presyo na 100,000, then that's your ceiling naman. Kumbaga, yun na yung pinaka-resistance mo. Now, you understand kung nasaan yung support and resistance. Yung support mo is nasa 80,000, yung resistance mo is nasa 100,000. So basically, ganon ang support and resistance. That is why sobrang essential na naiintindihan natin at nababasa natin yung chart. So kung titignan naman natin yung chart, so, sa 4-hour time frame, nakikita natin na yung presyo is dito siya bumabagsak for many times. Yan. 1, 2, 3. And then dito naman yung resistance kasi dito siya umaakyat, dito siya nagbabounce. 1, 2. Ayan, 3. So, now, na nakita nyo na meron times na bumabagsak siya dito. Yan. Nagkakaroon siya ng bounce dito and then nagkakaroon siya ng bounce dito. So, pwede ka na mag-drawing ng support and resistance mo. Ito yung resistance. Ito yung area of value mo. Now, what you will be waiting for is, itong presyo bumagsak dito sa support, tsaka ka magbabay. Itong presyo umakyat siya dito sa resistance, tsaka ka mag-sell. I hope medyo naintindihan nyo yung explanation. Tinry ko yung best ko na ipaintindi sa inyo. Pero syempre, if you want to dig deeper pa, mas maintindihan nyo, ano ba kaya hindi ko pa rin maintindihan si Coach Lady? Ay guys, meron tayo mga coaches sa Legendary Trading Academy wherein sila talaga yung magdidikdik sa inyo, mag-explain sa inyo ng support and resistance. So if you want to know more about support and resistance and kung ano pa yung mga kailangan nyong basahin sa chart para mas maintindihan nyo siyang basahin, then I highly recommend na umattend po kayo ng mga classes natin sa Legendary Trading Academy. We have face-to-face classes, we have online classes, both weekdays and weekends, meron tayong mga classes dyan. Just simply visit our website, www.legendarytradingacademy.com, or bisitahin niyo po yung Facebook page natin, Legendary Trading Academy. Mag-ingat lang po kayo sa mga posters or mga fake accounts. So yun lang guys, see you!